Sa kamay ng Diyos, mahalaga ang lahat ng bagay. October 26. Offertory Reading Devotional. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. Isinilang noong 1888 si Robert Letourneau sa Richford, Vermont. Anak siya ng makadiyos na mga magulang kaya naririnig na niya ang tungkol sa ebanghelyo mula sa kanyang pagkabata. Sa ilang panahon, tinanggihan niya ang katotohanan, subalit salamat sa mga panalangin ng kanyang mga magulang, tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas ng 16 na taong gulang na siya. Nang may sapat na gulang na, naging mabungang inventor siya ng mga makinaryang panglupa at naging milyonaryo, dahil sa mga kasangkapang kanyang idinisenyo at ginawa. Sa buong buhay niya, nakagawa siya ng halos 300 patents na may kinalaman sa panlupang kasangkapan, makinang pangproseso at makinang kagamitan. Nang siya ay 30 taong gulang, nagdanas siya ng nakakawindang nakawalan dahil sa kamatayan ng kanyang panganay na anak. Naging dahilan upang muling isipin ang kanyang mithiin at layunin sa buhay. Nagsimula siyang mag-alala na ang kanyang pag-ibig sa mga makina ang maaaring pumalit sa kanyang pag-ibig at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Kaya, kasama ng kanyang asawa, si Evelyn, nagpasya siyang italaga ang kanyang sarili sa gawain ng Diyos at gamitin ang kanyang yaman para sa pangangaral ng ebanghelyo. Naging bantog ang kanyang kasaysayan dahil nagpasya siyang ipagkaloob sa Diyos ang 70% kung anuman ang mayroon siya at mabuhay lamang sa natitirang 10%. Buhat noon, nakilala siya bilang negosyante ng Diyos. Isang araw ay may nagtanong sa kanya, "Ginoong Letourneau, totoo bang ibinibigay mo ang 70% ng iyong kita sa Panginoon?" Sumagot siya, "Hindi, wala akong ibinibigay na anumang bagay sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay sa Kanya. Ako ang kumukuha ng 10% ng sa Kanya." Naglalarawan ang kwentong ito ng pagpapamalas ng dakilang halimbawa ng pagiging mapagbigay. Gayunpaman, maaring mag-isip ang iba, ako rin maaring mabuhay sa 10% ng kita ng isang bilyonaryo. Tunay na inaasahan ng Diyos na gamitin natin kung anong mayroon tayo para sa Kanya. Maaring hindi mo kayang wakasan ang taggutom sa isang kontinente, subalit makatutulong kang alisin ang gutom sa isang pamilya sa inyong bayan. Hindi mo madadala ang ebanghelyo sa buong bansa, subalit mapag-aaralan mo ang Biblia kasama ang iyong kapitbahay. Hindi ang kakulangan sa ating kakayahan ang nakababahala sa Diyos kundi ang kakulangan natin ng panahon para sa Kanya. Panawagan. Tiyaking inyong titingnan ang Biblia at alamin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa mga maliliit na bagay, tulad ng tirador ni David, ilang tinapay at isda, o ang kaunting harina at langis ng balo.